Pinainom ng lalaki ng mainit na kape ang matandang lalaki na nanginginig sa lamig sa kanyang naluluging coffee shop. Pero hindi siya makapaniwala noong malaman na isa pala talaga itong milyonaryo. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang mainit na kape. Si Alex ay isang simpleng lalaki na may asawa at isang anak. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag at responsableng ama. Araw-araw maaga siyang gumigising upang magtrabaho. At kahit napagod na siya sa gabi, inuuna pa rin niyang makipaglaro sa anak at maglaan ng oras sa kanyang pamilya. Para kay Alex, ang kanyang pamilya ang kanyang lakas at dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Gusto niyang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya't hindi siya tumigil sa pagtatrabaho ng husto. Habang tumatagal, naramdaman ni Alex na kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Naisip niyang magtayo ng sariling negosyo upang hindi na siya malayo sa kanila at magkaroon ng mas maraming oras kasama sila. Pagkatapos makaipon mula sa ilang taon ng pagtatrabaho, nagdesisyon si Alex na mag-resign sa kanyang trabaho at magbukas ng milk tea shop malapit sa kanilang bahay. Alam niyang patok ang ganitong negosyo sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Kaya't ginamit niya ang kanyang ipon upang simulan ng maliit na tindahan. "Mahal, may gusto sana akong pag-usapan natin," sabi ni Alex. "Ano yun, mahal? May problema ba?" "Hindi naman problema, pero matagal ko nang pinag-iisipan to. Sa trabaho ko ngayon, pakiramdam ko parang hindi na sapat ang kita natin. Mahirap din kasi palagi akong nasa labas. Halos wala na akong oras para sa inyo ni Zoe." Malungkot na tugon ni Alex. "Oo nga, napapansin ko rin yan, mahal. Palagi kang pagod pag-uwi. Pero anong plano mo? Gusto mo bang maghanap ng ibang trabaho?" Tanong ni Marga. "Hindi na ako maghahanap ng ibang trabaho, mahal. Sa totoo lang, gusto ko na mag-resign." "Magre-resign ka? Paano naman tayo mabubuhay? Kailangan natin ng kita, Alex." Nagtatakang sabi ni Marga. "Oo, mahal. Naiintindihan ko. Kaya nga may naisip akong paraan. Gusto kong magtayo ng negosyo. Milk tea shop. Dito lang malapit sa bahay natin," sabi ni Alex. "Milk tea shop? Bakit naman milk tea, mahal?" "Uso kasi ngayon yun, mahal. Lalo na sa mga kabataan. Patok na patok ang milk tea. Iniisip ko kung magtatayo tayo ng maliit na shop dito, malapit lang. Mas magkakaroon ako ng oras sa inyo ni Zoe. Hindi ko na kailangang magbiyahe araw-araw." "Pero sigurado ka ba dyan, mahal? May puhunan ka ba? Alam mo naman, hindi ganun kadali ang magtayo ng negosyo." Nag-aalalang sabi ni Marga. "Alam ko, kaya nga ilang taon akong nag-ipon. May sapat na tayong pera para makapagsimula. At nag-research na rin ako. Hindi naman malaki agad ang shop, maliit lang muna. Pero kung maging successful, lalaki rin yan. Kailangan lang nating subukan." Mahirap din ang mag-resign sa stable na trabaho, mahal. Pero naiintindihan naman kita eh. Gusto ko rin na mas marami kang oras sa amin, lalo na kay Zoe. Alam ko, hindi magiging madali sa simula. Pero mahal, naniniwala ako na kaya natin to. Mas gusto kong nasa bahay ako kasama kayo kaysa palaging wala. Kung yan talaga ang gusto mo, so suportahan kita. Pero Alex, kailangan nating maghanda. Dapat alamin natin lahat ng kakailanganin para siguradong magiging maayos ang negosyo natin. "Oo, mahal. Magtutulungan tayo. Alam ko hindi madali ang pagbabago.
Pero para sa ating pamilya, handa akong subukan. Sa una, kinakabahan si Alex kung tatangkilikin ba ng mga tao ang kanyang milk tea shop. Ngunit sa tulong ng suporta ng kanyang asawa at anak, unti-unting nakilala ang kanyang milk tea shop. Maraming mga tawang pumupunta roon dahil sa masarap na inumin at maganda ang serbisyo. Laking tuwa ni Alex nang makitang nagiging matagumpay ang kanyang munting negosyo. At lalo siyang naging masigasig sa pagpapalago nito. Dahil sa sipag at tiyaga, hindi nagtagal at dumami ang mga bumibili sa kanyang milk tea shop. Sa dami ng mga bumibili, nagkaroon siya ng sapat na kita upang magbukas ng pangalawang branch sa ibang bayan. Hindi inaasahan ni Alex na magiging ganito kabilis ang paglago ng kanyang negosyo. Labis ang kanyang pasasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya, lalo na sa kanyang pamilya na nagsilbing inspirasyon niya sa bawat hakbang. Mahal, paano kaya kung hindi magustuhan ng mga taong kape natin? Sobrang nag-aalala kasi ako eh. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakikita ko ang pagmamalasakit mo sa bawat tasa ng kape na ginagawa mo. Alam kong magugustuhan nila to. Papa, bakit ka naman po nag-aalala? Marami namang pumupunta rito, di ba? Sabi naman ni Zoe. Kung sa bagay, tama ka anak. Pero natatakot pa rin ako eh. Parang hindi ko alam kung sapat ng ginagawa natin. Sabi ni Alex. Mahal, huwag mong kalimutan. Ang pinakamahalaga ay ang suporta natin sa isa't isa. Nandito kami para sa'yo. At alam kong kaya mong ipakita sa lahat ang kagalingan ng milk tea natin. At syempre, masarap to, no? Papa, tingnan po ang mga tao na nag-enjoy sa mga kape. Di ba po? Masaya sila? Oo, tama kayo. Mukhang nagustuhan nga nila. At yan ang dahilan, mahal, kung bakit mo dapat ipagpatuloy ang milk tea na to. Ang sipag at tiyaga mo ang nagbubukas ng mas maraming pagkakataon para dito. Sa dami ng mga pumupunta dito, hindi ko akalain na magiging ganito kabilis ang paglago ng negosyo natin, mahal. Ang saya ko na nararanasan natin to ngayon. Akala ko, hindi to magiging ganito eh. Papa, sigurado pong magiging marami pang tao ang magiging masaya sa kape mo. Salamat sa inyong dalawa. Hindi ko to magagawa kung walang suporta nyo. Alam mo, mahal, hindi lamang ang negosyong lumalago, kundi pati ang ating pamilya dahil sa mga pagsusumikap natin. Lalo ka na. Papa, bakit po hindi niyo po subukang magbukas pa ng isang branch sa bayan? For sure, Papa, mas marami po doon ang bibili. Kasi bayan po yun eh. Oo nga, no? Sige, gagawa natin ng paraan yan, anak. Lalo na't kabisado mo ng mama mo ang bayan. Pwede kayo doon, tapos dito naman ako. Naku, mahal, maganda yan. Tamang-tama, at malaki na tong prinsesa natin. Pwede na nating makasama sa negosyo natin, tsaka marunong na talaga. Sige, mahal, gagawa natin yan ng paraan. Oo, mahal, gagawin natin yan. Sobrang proud ang kanyang asawa at anak sa mga narating ni Alex. Tuwing binabanggit ng mga tao ang tungkol sa matagumpay na milk tea shop, palaging may ngiti sa labi ang kanyang asawa. Dahil alam niyang bunga ito ng sipag at tiyaga ni Alex. Minsan, iniisip ni Alex na lahat ng kanyang sakripisyo at pagod ay sulit dahil sa saya at kasiyahan na naibibigay niya sa kanyang pamilya. Hindi lang negosyo ang naipundar ni Alex. Dahil sa kanyang tagumpay, nakapag-ipon din siya para makabili ng bago at magarang motorsiklo. Ikinatuwa nito ang kanyang anak na mahilig ding magmotor. At masaya silang mag-ama tuwing naglalakbay sila gamit ang bagong sasakyan. Para kay Alex, higit pa sa material na bagay ang kanyang nakamit. Nagawa niyang tuparin ang kanyang pangarap na buhay ng pamilya sa isang maayos at masayang paraan. Dumating ang pandemya
at ang lahat ng tao ay pinagbawalang lumabas ng kanilang mga bahay. Dahil dito, nahinto ang lahat ng negosyo at maraming negosyo ang nalugi. Si Alex ay isa sa mga naapektuhan. Halos lahat ng kanyang mga negosyo ay napilitang magsara. Sa kabila ng malaking dagok na ito, mayroong isang magandang bagay na naiwan sa kanila. Ang kanilang natitirang ipon. Ang pera na ito ang naging pangalawang buhay nila sa panahon ng krisis. At ito ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makaraos sa araw-araw. Sa kabila ng hirap, hindi nawala ng pag-asa si Alex. Nagsikap siya at pinanatiling positibo ang pananaw kahit na ang lahat ng paligid niya ay tila bumagsak. Pinagsikapan niya muling ayusin ang kanilang mga negosyo at maghanap ng mga bagong oportunidad na makakatulong sa kanilang makabangon. Nang matapos ang pandemya, nagkaroon siya ng pagkakataong muling magsimula. At hindi siya nagdalawang isip na subukan ang lahat ng makakaya niyang gawin para sa kanyang pamilya. Ang pagsusumikap at dedikasyon ni Alex ay nagbunga at muli niyang naitayo ang kanilang buhay. Marga, Zoe, kailangan nating pag-usapan tong negosyo natin. Napakalaking problema yung negosyo na natin na nagsara. Buti na lang talaga at may ipon tayo. Oo nga Alex, talagang malaking dagok ang nangyari. Pero sabi mo nga, mabuti na lang at may natira tayong pera. Kahit papaano, nakakaraos pa rin tayo sa araw-araw. Papa, ano na po bang plano mo ngayon? Parang ang daming pagbabago eh. Anak, kailangan nating maging matatag. Hindi madali, pero sinikap ko na muling ayusin ang mga negosyo natin. Naghahanap ako ng mga bagong oportunidad para makabawi tayo. Alam kong napapagod ka na, mahal. Alam ko rin na pinipilit mo na lang maging malakas. Pero ang totoo, napapagod ka na. At naiintindihan kita, mahal. Nandito lang ako ha. Kami ng anak mo. Tsaka magpahinga ka muna ngayon, okay? Sabi ni Marga habang hawak ang kamay ni Alex. Opo, Papa. Nandito lang po kami ni Mama. Sabi ni Zoe. Salamat sa inyo. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Kailangan ko rin ng suporta nyo. Ngayon natapos ng pandemya, may pagkakataon tayong magsimula ulit. Sabi ni Alex. Tama. Ang mahalaga ay natutunan nating magtipid at magplano ng maayos. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong pwede pa tayong magsimula muli. Sabi ni Marga. Ano po ang plano natin ngayon, Papa? Ano po ang gusto mong simulan? Tanong ni Zoe. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pagpaplano kung anong negosyong itatayo natin. Medyo mahirap din eh. At gagawin natin to ng magkakasama. Sabi ni Alex. Mukhang magandang plano yan, mahal. At susuportahan kita. Namin. Ang pamilya natin ay magiging matatag sa kahit anong pagsubok. Sagot ni Marga. Sige, Papa. Tutulong din ako. Ang saya ko po na makakatulong ako sa pamilya natin. Maraming salamat sa inyo. Sa kabila ng lahat, magkakasama tayo sa bawat hakbang na to. Sigurado na makakabawi tayo at mas magiging maayos ang lahat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan nilang magpahalaga sa bawat sandali at maging matatag sa kabila ng lahat. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa marami, na sa kahit anong pagsubok, palaging may pag-asa at pagkakataong makabangon at magsimula muli. Muling nagdesisyon si Alex na subukan ang negosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng sari-sari store sa tapat ng kanilang bahay. Naglaan siya ng lahat ng kanyang ipon para makapagsimula sa tindahan. Umaasang makakabawi siya muli sa mga naunang pagkakautang. Sa simula, magandang kita ng tindahan.
Maraming tao ang bumibili ng mga produkto at parang unti-unting bumabalik ang kanilang dating estado. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga pagsubok. Ang mga utang na hindi niya naayos ay patuloy na lumalaki at ang kita ng tindahan ay hindi sapat. Bawat buwan, ang mga bayarin ay lumalampas sa kinikita ng tindahan. Kaya't dumating ang punto na kinailangan niyang magsara. Ang pagkakaroon ng malaking utang ay nagdulot ng matinding stress at pag-aalala kay Alex. "Alex, pre, kumusta na?" bati ni Bert. "Bert, pre, grabe ng sitwasyon ko eh. Parang walang katapos ang problema." Sagot ni Alex. "Oh, bakit? Anong nangyari, pre? Mukhang mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon ah." Nagtatakang sabi ni Bert. "Alam mo ba, yung tindahan ko, hindi na talaga nagbabayad yung may mga utang sa amin. Lugong-lugi na, wala pa rin. Yung may mga utang sa amin, wala, nakalimot na." Naiinis na sabi ni Alex. "Aba, bakit naman hindi nagbabayad? Dapat pre, binawasan mo ang pagpapautang nun eh. Lalo na kung nararamdaman mong hindi sila nagbabayad agad, di ba?" Tugon ni Bert. "Oo eh, bawat buwan, lumalampas pa ang mga bayarin sa kinikita ng tindahan. Kaya nga nagsara na kami. Hindi na kaya, ang laki na ng lugi namin." Malungkot na sabi ni Alex. "Ang hirap naman yan pre. Singilin mo rin yung may mga utang sa inyo para kahit papaano ay may pera rin kayo kahit pasimula ulit ng negosyo. Magagamit niyo yun sa pang-araw-araw niyo eh." "Oo nga pre, tama ka. Ganun na lang talagang gagawin ko. Naawa nga ako sa pamilya ko dahil pati sila naaapektuhan ng problema." "Huwag kang mawala ng pag-asa pre. Siguro kailangan mo lang humingi ng tulong o maghanap ng iba pang paraan para makabawi. Tsaka tandaan mo pre, di ka nag-iisa sa laban mo. Nandiyan ang pamilya mo at mga tao na naniniwala sa'yo." "Salamat pre. Sige, una na ako. May mga gagawin pa ako eh. Salamat ulit." Isinara ni Alex ang tindahan na puno ng pangungulila at pagkadismaya. Wala na siyang ibang naisip kundi ang mawala ng pag-asa at mawala ng gana sa negosyo. Ang kanyang pamilya na sinusuportahan siya sa lahat ng oras ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kahit na malungkot at nababahala siya, ang kanyang mag-ina ay hindi tumigil sa pagbibigay ng suporta at pag-asa. Minsan, napag-uusapan nilang mga plano sa hinaharap, kung paano makakabangon muli si Alex mula sa pagkakabigo. Sinabi ng kanyang asawa na hindi siya nag-iisa at palaging may paraan upang makabawi. Nagdesisyon si Alex na kailangan niyang tumayo muli at magsikap ng higit pa upang maabot ang kanyang mga pangarap, kahit na magulo ang sitwasyon. Bagaman malakas ang pagsubok sa kanya, ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Pinipilit niya muling maghanap ng oportunidad para sa bagong simula. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi niya dapat sukuan ang kanyang pangarap. At may pag-asa pa rin na balang araw makakabawi siya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagdesisyon si Alex na magtayo ng sarili niyang coffee shop. Marami siyang narinig na magandang feedback tungkol dito. Kaya't naisip niyang baka ito ng pagkakataon para makabawi sa kanyang mga pinagdaraanan. Sa umpisa, puno ng tao ang kanyang coffee shop. Tuwang-tuwa siya sa dami ng customer na pumupunta. "Mahal, tingnan mo, ang dami nating customer ngayon. Ang sarap sa pakiramdam." Nakangiting sabi ni Alex. "Oo nga mahal, ang ganda ng nangyayari. Parang ang bilis ng pag-usad ng negosyo mo mahal ah," sabi ni Marga. "Oo nga eh, sana lang magpatuloy to. Marami na akong narinig na magandang feedback mula sa mga customer. Baka nga ito ng pagkakataon
na makabawi tayo, mahal. Sabi ni Alex. Sana nga. Pero hindi ba't nag-aalala ka pa rin sa mga una nating problema? Paano kung magka-issue tayo ulit dun? Tanong ni Marga. Huwag kang mag-alala, mahal. Natututo tayo sa bawat pagkakamali. Huwag nating kalimutan na may mga taong nagmamahal sa atin at sumusuporta sa atin. Tingnan mo ang anak natin. Sana, tong negosyo natin makapagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan, no? Nakangiting sabi ni Alex. Oo nga, mahal. Para sa kanya, susubukan natin ang lahat. Gusto ko rin na makitang masaya ka, mahal. Ang dami mo kasing pinagdaanan. Pero ngayon, parang may pag-asa na, no? Tugon ni Marga. Oo, mahal. Salamat sa suporta mo, ah. Ikaw ang nagpapalakas sa akin. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat para sa pamilya natin. Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, sigurado akong magiging magandang hinaharap natin. Sana nga, ang importante nasa tabi mo ko. Kahit ano pang mangyari, magtutulungan tayo para makamit ang mga pangarap natin. Salamat, mahal. Ang dami mong ginagawa para sa atin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa anak natin. Ang mahalaga ay magkasama tayong nagtatrabaho para sa hinaharap natin. Kaya simulan natin ang plano para sa susunod na hakbang ng coffee shop. Oo, tara na! Sa kabila ng lahat, sa huli, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ngunit makalipas ang ilang linggo, napansin ni Alex na unti-unting nababawasan ng mga customer. Ang mga dating umaasa sa kape niya ay tila naghanap na ng ibang lugar. Bakit kaya hindi na sila bumabalik? Tanong ni Alex sa kanyang asawa, habang abala sa paglilinis ng mga mesa. Nang makita ng kanyang asawa ang lungkot sa kanyang mga mata, pinayuhan siya. Huwag kang mawala ng pag-asa, mahal. Baka kailangan lang natin ng kaunting pagbabago. Kahit na tila hindi na umaayon sa kanyang kapalaran, hindi nagpatinag si Alex. Ang mga pag-uusap nila ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan nating magbago ng estratehiya. Sabi ni Alex habang nag-iisip kung paano mapapaigting ang kanyang negosyo. Pinilit niyang maghanap ng mga paraan para maibalik ang dating sigla ng kanyang coffee shop. Bakit? Ano bang nangyari, mahal? Tanong ni Marga habang inaabot ang mainit na tasa ng kape sa kanyang asawa. Hindi na yata umaayon ang kapalaran sa atin, ah. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ang coffee shop natin parang nawawala na ng sigla. Kaya kailangan na nating mag-isip ng bago. Anong plano mo? Gusto kong mag-eksperimento ng mga bagong timpla ng kape at magdagdag ng iba pang mga produkto sa menu. At magdaos tayo ng mga events sa coffee shop. Baka makilala tayong muli ng mga tao. Magandang ideya mo, mahal. Tugon ni Marga. Lumapit siya sa kanyang asawa at hinawakan ang kamay nito. Baka sa ganitong paraan, maraming tao ulit ang makakilala sa atin, no? Oo, at magbibigay tayo ng mga promotion para sa mga bagong serbisyo. Dagdag ni Alex, habang naglalarawan ng mga detalye ng mga event na plano niyang gawin. Habang nag-uusap sila, ang kanilang pag-uusap ay tila nagbibigay ng lakas kay Alex. Ang mga ideya ni Marga at ang kanyang suporta ay nagpapalakas ng loob upang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ang kanilang pagtutulungan at pag-asa ang magdadala sa kanila sa bagong tagumpay. Sa kabila ng hirap at pag-aalala, patuloy na nagtiyaga si Alex para sa kanyang pamilya. Alam niyang hindi madali. Ngunit ang pag-asa at determinasyon niya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap.
Kahit ano pa man ang mangyari, para sa pamilya ko, magtutuloy ako. Sabi niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang coffee shop na umaasa pang makabawi. Dahil sa kanyang pagsusumikap at hindi pagsuko, unti-unting bumalik ang mga customer. Bagamat hindi ito kasing dami ng dati. Masaya si Alex na nakikita niyang may pag-asa pang makamit ang kanyang mga pangarap. Sa bawat pagbukas ng pinto ng kanyang coffee shop, nanalangin siya na darating ang panahon na magiging matagumpay ito para sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Isang gabi habang abala si Alex sa pagsara ng kanyang coffee shop, napansin niyang may isang matandang lalaki sa labas ng kanyang tindahan. Nakatayo ito sa tabi ng kalsada, nanginginig sa lamig ng hangin. Nasa kalagitnaan ng Disyembre, at sa bawat ihip ng hangin ay ramdam ang ginaw. Nakasuot lamang ang matanda ng manipis na t-shirt at lumang pantalon. Tila walang tamang pananggalang sa lamig. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Kahit napatapos na ang kanyang trabaho at inaantok na rin siya, pinili niyang lumabas at lapitan ang matanda. "Manong, pasok po kayo dito," wika ni Alex, habang binubuksan ang pintuan ng shop. Masyado pong malamig sa labas. Tumingin ang matanda kay Alex. Ang mga mata nito'y di parang nag-aalangan. Pero sa kabila ng pagod na itsura nito, hindi mapagkakailang pasasalamat na lumabas sa kanyang mga labi. "Hindi na, iho. Hindi ko gustong maging abala." "Manong, wag na kayong mag-alala. Malapit na rin naman akong magsara. Pwede kayong magpainit dito kahit sandali." Sagot ni Alex na may kasamang ngiti. Nakikita niya sa mga mata ng matanda ang labis na pagod. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip na piliting papasukin ito. Nang makapasok na ang matanda sa loob ng shop, agad na inihain ni Alex ang mainit na kape at ilang piraso ng tinapay. "Mainit po tong kape, Manong. Inumin niyo po habang mainit pa at para po mainitan kayo. At kain po kayo ng tinapay, ha?" Umupo ang matanda sa isang sulok. Nanginginig pa rin. Pero ngayon ay unti-unting nagpapakalma sa init ng kapaligiran. "Salamat, iho. Pero hindi ko kailangang libre to, ah. Kaya kong magbayad," sabi ng matanda, habang iniaangat ang kanyang maruruming kamay. Parang naghahanap ng kahit anong pera sa kanyang bulsa. Ngumiti si Alex at umiling. "Hindi niyo po kailangang magbayad. Gusto ko lang po kayong tulungan. Mukhang pagod na po kayo eh. At kailangan niyo rin po ng pahinga." "Napakabuti mo, iho. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," tugon ng matanda, habang sinisimulan ng humigop ng mainit na kape. Halatang itong unang mainit na inumin na nainom niya sa loob ng maraming oras. "Sa totoo lang, hindi ako sanay na tulungan. Mas marami akong panahon na ginugol sa lansangan." Huminga ng malalim si Alex at naupo sa tapat ng matanda. "Lahat naman tayo nangangailangan ng tulong paminsan-minsan, Manong. Hindi po masama na tanggapin yon." Napatingin ang matanda kay Alex at ngumiti ng kaunti. "Bata ka pa, pero ang dami mong alam sa buhay. Dati, ako rin may tindahan akong tulad nito. Pero lahat nagbago. Marami akong pagkukulang eh. Hanggang sa nawala lahat sa akin." Tahimik na nakinig si Alex. Ramdam niya ang bigat na pinapasa ng matanda. Minsan po, ang buhay ay nagbibigay ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Pero andito pa rin po tayo. Ikaw, lumalaban pa rin. At ngayong gabi, hayaan niyo po akong magbigay ng konting ginhawa.
Hindi na nagsalita ang matanda. Hinayaan na lang niyang uminit ang kanyang katawan habang iniinom ang kape at nilalasap ang simpleng alok ni Alex. Ang tahimik na gabi sa loob ng coffee shop ay tila nagbigay ng kaunting pag-asa sa kanya. At ang simpleng kabutihan ni Alex, nahanap niyang liwanag sa gitna ng lamig ng gabi. Habang iniinom ang kape at kumakain ng tinapay ang matanda, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Nagtanong si Alex kung ano ang nangyayari sa kanya at kung bakit siya nasa labas sa ganitong oras ng gabi. Ang matanda ay nagkwento ng kanyang buhay. At nalaman ni Alex na palakad-lakad lamang ito at walang tiyak na lugar na matutuluyan. Ang matanda ay naglalakad mula sa isang bayan patungo sa iba. Umaasa na makakahanap siya ng matutuluyan sa daan. Lolo, bakit po kayo nasa labas ng ganitong oras ng gabi? May hinahanap po ba kayo? Tanong ni Alex. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng malasakit. Napatigil ang matanda sa kanyang pagkain at tumingin kay Alex, parang nag-aalangan sa simula. Ngunit sa pagkikita ng kabutihan sa mga mata ni Alex, unti-unting bumukas ang kanyang bibig. Iho, wala akong hinahanap. Palakad-lakad lang ako eh. Wala na akong mapuntahan. Simula nung mawalan ako ng tirahan, naglalakad ako mula sa isang bayan, papunta sa iba. Umaasa na baka sakaling may masilungan. Tahimik si Alex habang nakikinig. Pinapansin ng mga kulubot sa mukha ng matanda na parang nagpapakita ng bigat ng mga taon na pinagdaanan niya. Matagal na po ba kayong ganito, Lolo? Tanong niyang muli. Ang tono niya ay may halong lungkot. Tumango ang matanda. Hawak ang tasa ng kape na ngayon malamig na. Oo anak, simula nang mawalan ako ng trabaho, wala nang tumanggap sa akin dahil sa edad ko. Walang kasiguraduhan ng buhay sa kalagayan ko ngayon. Sanay na akong maglakad, maghanap ng masisilungan. Pero araw-araw, lumalabo na rin ang pag-asa. Naramdaman ni Alex ang bigat ng mga salita ng matanda. Hindi lang siya naglalakad para makaharap ng matutuluyan, kundi para maghanap ng kaunting liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Lolo, hindi niyo po ba sinusubukan na lumapit sa mga kamag-anak niyo? Wala po ba kayong pamilya na maaaring matuluyan? Napailing ang matanda. Parang may bahid ng lungkot at kirot sa kanyang mga mata. Wala na anak, matagal na silang nawala. At sa buhay ko ngayon, parang hindi na rin nila ako naaalala. Mahirap ang maging matanda sa mundo, lalo na kung wala kang makakapitan. At wala nang pakinabang. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Alex ang lalim ng kalungkutan at pagod ng matanda. Ngunit sa kabila nito, mayroong kalakasan na patuloy na nagdadala sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng mas malalim na pagkakaunawa at awa para sa matanda. Alam niyo po, Lolo, mahirap talagang bumangon. Malalim ang buntong hininga ni Alex. Nakatingin siya sa tasa ng kape. Hinahaplos ang gilid nito gamit ang kanyang mga daliri. Nagsimula akong magnegosyo. Naging maganda, pero hindi ko inakala na ganito kabilis mawala ang lahat. Isang pagkakamali lang sa desisyon, sabay-sabay na bumaksak ang mga bagay. Nalugi ang tindahan ko. Malalim ang mga mata ni Alex. Halatang maraming gabi na siyang nag-iisip kung paano aayusin ang lahat. Ang matandang lalaki, nakaupo ng tuwid at tahimik, ay nakikinig lamang. Pinakikinggan niya ang bawat salita ni Alex, na parang sinusuri ito sa kanyang isip. Siya ay may edad na. Maraming kulubot sa noo at sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit may kakaibang tibay ang kanyang presensya. Bilang negosyante noon, akala ko alam ko na lahat. Pero ngayon,
Pakiramdam ko parang wala akong natutunan. Nakakalungkot lo. Nahihirapan ako umpisahan ulit. Parang wala nang patutunguhan. Tahimik na hinigop ng matandang lalaki ang kanyang kape. Sa kanyang mga mata ay hindi makikita ang panghusga, kundi ang pag-unawa. Anak, normal lang yan. Mahina ngunit puno ng karanasan ang kanyang tinig. Minsan, kahit gaano pa kaganda, may mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero ang mahalaga, hindi ka sumuko. Hindi lahat ng tao may tapang bumangon ulit. Napatingin si Alex sa kanya. Parang nagugulat sa sagot ng matanda. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang mga salita ng kanyang kaharap. Marami akong pinagdaanan noon. Patuloy ng matanda. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Pero sa dami ng pagsubok, natutunan kong mas mahalaga ang puso at paninindigan kaysa sa tagumpay na material. Kung ano man ang binibigay mo sa iba, bumabalik yan. Kagaya ng pagtulong mo sa akin. Pasasalamatan ko yan, Alex. Nag-iba ang ekspresyon ni Alex. Parang nakaramdam siya ng kaunting ginhawa sa mga sinabi ng matanda. Ngumiti ang matanda. At sa kabila ng kanyang pagod, sumilay ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Maraming salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yung pinakita mo sa akin. Hindi ko makakalimutan to. Sa mga huling sandali ng kanilang pag-uusap, tumayo na ang matanda, handang magpaalam. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, lumingin siya kay Alex at nagsabi, "Sa bawat takbang na tinatahak ko, patuloy akong naghahanap ng pag-asa. Ngayon, dahil sa'yo, naramdaman ko muli na may taong handang magbigay ng kahit kaunting liwanag sa madilim na daan." Nakangiti si Alex habang pinapanood ng matanda na dahan-dahang naglalakad palayo, na para bang dala niya ang kaunting liwanag na ipinagkaloob sa kanya. Kahit na wala pang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa matanda, umalis siya na may ngiti sa kanyang muka at may bahagyang ginhawa sa kanyang puso. Si Alex naman ay naiwan na nag-iisip kung paano pa niya matutulungan ang mga taong katulad ng matanda na nangangailangan ng tulong at pag-aaruga. Kinabukasan, maagang nagbukas si Alex ng kanyang tindahan. Habang nag-aayos siya sa coffee shop, hindi niya inaasahang muling makitang matandang lalaki na nakausap niya kagabi. Pero ngayon may kasama na itong isang babae. Nakatayo sila sa tapat ng tindahan at parang may gustong sabihin. Lumapit si Alex sa kanila. "Magandang umaga po. Nagbalik po kayo," sabi niya. Bahagyang nagulat pero may ngiti sa labi. Ang babae ang unang nagsalita. Mukhang nasa 30 hanggang 40 anyos. Maayos ang bihis at kita sa kanyang mukha ang pagkaamo. "Magandang umaga rin. Ako po si Clara, anak po ng tatay ko." Sabay turo sa matandang lalaki. "Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo dahil tinulungan niyo siya kagabi. Naglayas po kasi siya mula sa amin." Bahagyang nagulat si Alex. "Naglayas po?" "Oo," sagot ni Clara. May halong lungkot sa kanyang tono. "Medyo nagtampuhan kasi kami at matagal ko na rin siyang hinahanap." Ang matandang lalaki ay napangiti lamang. Parang walang naalala. Pero tahimik siyang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Mukhang mas maaliwalas ang mukha niya ngayon kumpara noong una silang nagkita. Hindi maiwasang maging mausisa ni Alex. "Pero napag-alaman ko po siyang palaboy kagabi," sabi ni Alex.
Medyo nag-aalangan kung paano itutuloy ang tanong. Natawa ng bahagya si Clara, na parang inaasahan na ang ganitong reaksyon. Naku, hindi po. Ang tatay ko po ay isang milyonaryo. May sarili po kaming kumpanya. Pero dahil nga po sa tampuhan namin, umalis siya nang hindi nagpapaalam. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa narinig. Hindi niya akalain ang matandang kanyang natulungan ay may ganoong kalaking yaman. Milyonaryo po? Tanong ni Alex. Halos hindi makapaniwala. Tumango si Clara. Oo, medyo gusto rin niyang makalayo sa magulong buhay namin sa lungsod. Kaya minsan, sinusubukan niyang mamuhay ng simple. Kaya nga po napagkamalan niyo siyang palaboy. Pasensya na po kung napagkamalan ko siya. Akala ko kasi mabuti nga po at nandyan kayo kahapon. At least natulungan niyo siya. Mabilis na sabi ni Clara. Nagpapakita ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi namin siya natagpuan agad. Bahagyang nagkibit balikat si Alex. Parang hindi parang siya sanay sa naririnig. Wala pong anuman. Nag-alala lang po kasi ako kahapon. Mukha talagang nahihirapan siya. Lalo na't gabi na tapos malamig pa. Ngumiti naman ang matanda. Mabait tong batang to, sabi niya sa mababang boses. Saka tumingin kay Alex. Hindi lahat ng tao ay katulad mo na handang tumulong kahit hindi mo ako kilala. Nakaramdam ng init sa kanyang dibdib si Alex. Hindi niya akalaing mapupuri siya ng matandang lalaki. Maraming salamat po, pero talaga pong gusto ko lang tumulong. Sagot niya ng may pagpapakumbaba. Ngumiti si Clara at inilabas ang isang sobre mula sa kanyang bag. Alex, gusto namin na tanggapin mo to. Anya, iniabot ang sobre kay Alex. Malaking halaga ito. Sapat para makatulong sa negosyo niya. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Agad niyang tinutulan ng alok at iniurong ang kamay. Ay, naku, hindi po. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Sobra-sobra na po to. Ngunit mabilis na nagsalita ang matanda. Seryoso pero puno ng pasasalamat. Huwag kang mag-alala, Alex. Hindi to utang. Regalo ito mula sa amin. Ayaw naming makitang nahihirapan ka sa negosyo mo. Lalo na't alam naming mabuti kang tao. Tumingin si Alex mula sa matanda at kay Clara. Ramdam niyang sanseridad ng mag-ama. Pero hindi niya mapigilang mag-atubili. Napakalaking halaga po nito. Hindi ko alam kung paano ko makakabayad sa inyo. Hinawakan ng matanda ang balikat ni Alex. Ang kailangan mo lang gawin ay ituloy ang pagtulong sa ibang tao. Katulad ng ginawa mo para sa amin. Sa ganyang paraan, masusuklian mo na kami at mababayaran mo pa. Napabuntong hininga si Alex at napangiti. Sa huli tinanggap niya ang sobre. Ngunit may pangakong isusulong ang kabutihang ipinakita ng mag-ama sa kanya. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Nagpasalamat muli si Clara at nagpaalam na sila ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan ni Alex ang kanilang pag-alis, hindi pa rin siya makapaniwala na ang simpleng matandang lalaking tinulungan niya kahapon ay isa palang milyonaryo. Gamit ang perang ibinigay ng matandang milyonaryo, nagsimula si Alex na magplano para sa bagong coffee shop. Masaya siyang nag-isip ng mga ideya kung paano mas gagawing kaaya-aya at maginhawa ang lugar para sa mga customer. Pagtapos ng hapunan, nakaupo si Alex, Marga at ang kanilang anak na si Zoe sa maliit nilang sala. Malinis at maaliwalas ang bahay. May mga bagong kasangkapan na bunga ng tagumpay ni Alex sa kanyang bagong coffee shop. Si Alex ay naka-t-shirt at shorts lang. Nagpapahinga matapos ang mahabang araw sa trabaho.
habang si Marga, na simple pero magandang pagkakaayos, ay kalmadong umiinom ng kape. Si Zoe naman ay tahimik na gumagawa ng kanyang mga asignatura. Ano? Kumusta naman ang kita sa coffee shop, mahal? Tanong ni Marga habang nakangiti. Lumapit siya kay Alex at naupo sa tabi nito. Masaya ako, mahal. Unti-unti nang bumabalik ang mga customer. Mas maganda at malaki na ngayon ang shop. Nakabili rin ako ng mga bagong gamit para dito sa bahay. Sagot ni Alex na parang hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng tagumpay. Nakangiti siyang tumingin kay Zoe, na abala sa pag-aaral. Wow! Galing mo talaga, Papa! Biglang sambit ni Zoe, na hindi na napigilan ng kasiyahan sa narinig. Makakapag-aral na ulit ako sa gusto kong school? Tumango si Alex habang hinahaplos ang buhok ng anak. Oo, anak. Ibabalik na kita sa dati mong school. Pinangako ko yan, di ba? At ngayong maganda na nga ang kita, kaya ko na ulit. Thank you, Papa! Sobrang saya ko! Halos tumalon sa saya si Zoe, habang niyakap ang kanyang ama. Masaya ring ngumiti si Marga habang pinapanood ang mag-ama. Alam mo, Alex, napakalaking biyaya talaga yung perang binigay ng matandang milyonaryo, no? Hindi ko inakala na mapapaganda pa natin ang ganito ang buhay natin. Sabi niya habang hawak ang kamay ni Alex. Tumango si Alex. Malalim ang iniisip. Oo nga, mahal. Kung hindi dahil sa tulong niya, hindi ako makakapagsimula ulit. Pero syempre, ginawa ko rin ang lahat ng kaya ko para hindi masayang ang pagkakataon. Tumingin siya kay Marga, puno ng pasasalamat. Pero higit sa lahat, kayo ang inspirasyon ko. Ikaw at si Zoe. Kayo ang dahilan kung ba't ako nagsusumikap. Lumambot ang mukha ni Marga sa narinig. Salamat, Alex. Basta kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang kami ni Zoe para sa'yo. Hindi ko na kayo pababayaan. Masaya ako na nabigyan ako ng pagkakataon para mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Minsan, dumalaw ulit ang matanda kasamang anak nito, si Clara, sa maliit na coffee shop ni Alex. Simple lang ang tindahan, ngunit maganda ang disenyo. At halatang inaalagaan ni Alex ang bawat detalye. Nang makita siya ng matanda, ngumiti ito. At si Clara naman ay tahimik na tumayo sa tabi ng kanyang ama. Napansin ni Alex ang saya sa kanilang mga mukha. Lalo na't hindi nila inaasahan na muli siyang makakabangon matapos ang lahat ng pagsubok. Salamat po talaga, hindi ko kayo bibiguin. Sabi ni Alex habang humihigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Naroon si Marga. Tahimik na pinagmamasdan sila mula sa counter. Proud na proud sa asawa. Alam ko naman na kaya mo, sagot ng matanda habang tumingin kay Alex ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Simula nung araw na tumulong kami sa'yo, nakita ko na ang potensyal mo. Huwag mong kakalimutan na ito ay simula pa lang. Tama si Papa. Masaya kami na makita kang masaya at nagtagumpay. Hindi lahat ng tao ay kayang bumangon sa kabila ng mga pagsubok. Pero napatunayan mo na kaya mo. Huminga ng malalim si Alex. Nararamdaman niyang init ng pasasalamat sa kanyang dibdib. Oo, hindi ko sasayangin ang oportunidad na binigay niyo. Kaya lalo akong magsusumikap para hindi kayo mabigo. Naglakad si Marga papalapit at sumali sa pag-uusap. Nakangiti rin. Tama si Alex. Nagpapasalamat kami pareho sa tulong niyo. Dahil sa inyo, may pagkakataon na kami ngayon na mabuhay ng maayos. Ang mahalaga ay ang hindi paglimot sa mga natutunan mo sa nakaraan. Patuloy na maging mabuting ibang tao. Gaya ng ginawa namin para sa'yo. Ibalik mo ang tulong na yan sa iba, ha? Sa tamang panahon.
Pinapangako ko po, hindi lang ito para sa akin, kundi para rin sa mga taong tulad ko noon. Masaya ang mag-ama na makita si Alex na muli nang nakabangon. Naramdaman ni Alex ang suporta nila. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Sa isang tahimik na corner ng kanilang coffee shop, nakaupo si Alex at Marga sa kanilang paboritong mesa. "Mahal," sabi ni Alex, "naaalala mo pa ba nung mga panahong hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin? Para bang lahat ng problema nagsasama-sama at parang wala nang katapusan?" "Oo, mahal. Sobrang hirap nun. Nakakahiya man, pero natatakot akong baka hindi natin kaya. Akala ko, ang lahat ng pinagdaraanan natin ay hindi na matatapos." Hinawakan ni Alex ang kamay ni Marga. Nagbigay sa kanya ng kapanatagan. "Pero andito tayo ngayon. Nandito na tayo kung saan gusto nating maging. Sa kabila ng lahat, nakita natin ang liwanag. Tingnan mo si Zoe. Ang saya-saya niya ngayon. At naisip ko, hindi ba't lahat ng hirap ay nagbunga ng ganito?" Bumuhos ang luha sa mata ni Marga habang sinasabi ang kanyang nararamdaman. "Alam mo, Alex, hindi ko pa rin matanggap na ang lahat ng pinagdaraanan natin ay may magandang nangyari. Napakahirap noon, pero ngayon, kahit na simpleng coffee shop lang ang meron tayo, at ang buhay natin ay hindi kasing saya ng iba, hindi ko na kayang ipilit pang kagalakan na makita mong masaya si Zoe. Ang mahalaga ay ang pagsisikap natin na bigyan siya ng magandang buhay. Alam kong hindi natin nakamit ang lahat ng gusto natin, pero ang pinaka-importante ay nakagawa tayo ng paraan para sa kanya. Nakakagaan sa pakiramdam na makitang masayang pamilya na nabuo natin." Tumingin si Marga kay Alex. Ang kanyang mga mata ay parang naglalarawan ng pasasalamat at pag-ibig. "Tama ka, mahal. Salamat sa lahat ng pagsusumikap mo. Huwag mong kalimutan na ikaw ang dahilan kung bakit natapos natin ang mga pagsubok. Ang mahalaga ay magkasama tayo at masaya si Zoe. Minsan, iniisip ko kung hindi ka naging matatag, baka hindi natin nahanap ang buhay natin ngayon, mahal." Nagyakapan ang mag-asawa. Puno ng taus-pusong pasasalamat sa bawat isa. Sa kanilang simpleng coffee shop, para bang ang bawat pagkikita ay isang simbolo ng kanilang tagumpay. Ang mga simpleng pag-uusap nila ay nagbibigay lakas at pag-asa. At sa bawat araw, ang kanilang pamilya ay patuloy na umuunlad. Ngayon, masaya at kontento si Alex sa takbo ng kanyang buhay. Dati marami siyang pinagdaraanan at marami siyang mga problema. Pero ngayon, lahat ng pagod at hirap ay nagbunga ng maganda. Ang kanyang negosyo ay patuloy na umaangat at lumalago. Ang dating maliit na negosyo niya ay lumawak na at kumikita ng malaki. Ang mga plano at pangarap niya na dati ay parang mahirap abutin, ngayon ay nagiging totoo na. Hindi lang ang negosyong umuunlad, kundi pati na rin ang kalagayan ng kanyang pamilya. Dati, maraming mga bagay na hindi nila kayang bilhin o gawin. Pero ngayon nagagawa nila ang mga bagay na matagal na nilang pinapangarap. Nagkaroon sila ng mas magandang bahay. At may mga pagkakataon na ang buong pamilya ay nagkakasama-sama sa mga espesyal na okasyon. Ang mga anak ni Alex ay nag-aaral sa mga magandang paaralan. At ang kanyang asawa ay masaya dahil sa maginhawang buhay nila ngayon. Bagamat maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay, hindi nagpatinag si Alex. Nakaranas siya ng mga pagkatalo at pagkabigo. Pero hindi siya sumuko. Lahat ng hirap ay tinanggap niya bilang bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Bawat pagkatalo ay naging aral para sa kanya. At bawat pagsubok ay tinanggap niyang may tapang at determinasyon.
Araw-araw, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na ang tagumpay ay hindi dumating ng madali. Ang lahat ng bagay ay kailangan ng sipag at tiyaga. Hindi sapat na maghintay lang. Kailangan mong magsikap at magtrabaho ng mabuti para makamit ang iyong mga pangarap. Ang pinagdaraanan niyang hirap at pagod ay nagbigay sa kanya ng aral na kailangan niyang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa isang maliit na sala, magkatabi na nakaupo sa isang lumang sofa sina Alex at ang kanyang anak na si Zoe. Si Alex na may mga bakas ng pagod sa mukha ay parang nag-iisip ng malalim habang si Zoe na nasa kanyang mga kabataan ay tahimik na nakikinig sa kanya. Zoe, anak, gusto ko lang sanang sabihin sa iyong isang bagay. Hindi madaling magtagumpay sa buhay. Marami tayong pinagdaanan at hindi lahat ng iyon ay magaan. Tumingin si Zoe kay Alex. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ano po bang ibig mo sabihin, Papa? Tanong niya. Nag-aalangan. Alam mo, nung kabataan ko, maraming beses akong natalo at nagkamali. Sagot ni Alex. Ang boses ay may halong lungkot. Minsan, pakiramdam ko parang walang pag-asa. Pero hindi ako sumuko. Tinanggap ko ang bawat pagkatalo bilang bahagi ng aking paglalakbay. Lahat ng hirap at pagsubok ay ginawa kong aral. Nakangiti si Zoe na parang naiintindihan ang sinasabi ng kanyang ama. Kaya po ba kayo hindi nag-give up, Papa? Oo, Zoe, sagot ni Alex. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa mga alaala. Araw-araw, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ang tagumpay ay hindi madali. Hindi mo lang pwedeng hintayin ang magandang bagay na dumating sa'yo. Kailangan mo magsikap at magtrabaho ng mabuti para makamit ang iyong mga pangarap. Ibig sabihin po ba nun, kahit mahirap, kailangan nating magpatuloy? Tanong ni Zoe. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, Zoe. Ang bawat pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay. Mga pagkakatalo at hirap, mga aral na nagtuturo sa atin kung paano mas magiging matatag. Kaya kahit gaano man kahirap, kailangan nating magpatuloy sa kabila ng lahat. Tumingin si Zoe sa kanyang papa. Ang pag-unawa ay makikita sa kanyang mga mata. Salamat po, Papa. Susubukan kong tandaan ang mga sinabi niyo. Nakangiti si Alex at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Nandito lang ako, Zoe. Handang suportahan ka sa lahat ng gusto mo. Kami ng mama mo. At laging tandaan, anak, kahit ano pa man ang mangyari, mahalaga hindi ka susuko, ha? Habang nag-uusap sila, ang liwanag mula sa bintana ay nagbigay ng init sa kanilang mga puso. At si Zoe ay nagkaroon ng bagong lakas ng loob na magpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Inspirasyon mula sa matibay na pagtanggap ng kanyang ama sa mga pagsubok ng buhay. Hindi lamang ang kanyang sariling lakas ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Malaking bahagi rin ng kanyang tagumpay ang mga taong handang tumulong sa kanya. May mga kaibigan at kasamahan siya sa negosyo na nagbigay sa kanya ng suporta at payo. Ang mga taong ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob na magpatuloy sa kanyang laban kahit na minsang mawalan siya ng pag-asa. Sa huli, si Alex ay isang patunay na sa pamamagitan ng tiyaga, sipag at tulong mula sa iba, maaabot mo ang iyong mga pangarap. Ang kanyang buhay ngayon ay isang magandang halimbawa kung paano ang positibong pananaw at hindi pagsuko ay magdadala sa iyo sa tagumpay. At ang kanyang buhay ay nagsisilbing patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may magandang bukas na naghihintay sa mga pagpupursige at magpapatuloy.
Napapangiti na lamang si Alex kung babalikan niya ang kanyang lahat ng alaala. Kung paano niya piniling magpakatibay at makarating sa dulo ng tagumpay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Mainit na Kape.